Natalie, hindi kita gusto para sa anak kong si Ferdinand. Isa ka lang muchacha. Katulong ka lang sa pamahay na ito. Ang kapal naman ng mukha mo para pumato sa anak ko. Ma'am, ako ang may gusto nito. Mahal ko si Natalie at mahal namin ang isa't isa. Ferdinand, isa kang engineer. Samantalang ang babaeng yan, ay utusan lang natin. Ma'am, pwede ba? Kahit ano pang sabihin mo sa akin, mahal namin ang isa't isa, Natalie. Hay nako, Ferdinand. Bakit naging matigas na naman ang ulo mo? Oo, pumayag ako magkaroon ka ng girlfriend. Pero hindi sa ganyang babae, anak. Alam ko naman na magiging dulo nito. Pipirahan ka lang ng babaeng ito. Ang hirap isipin na merong mga tao na talagang makaasta kung sino, lalo na kung ang pag-uusapan ay kapangyarihan parating sa pera, na para bang wala silang respeto sa kapwa dahil ba sa mayaman sila. Tunghayan natin ngayon ang kwento ni Natalie at Ferdinand. Dalawang pusong nagmamahalan pero langit at lupa ang pagitan. Laking probinsya itong si Natalie. Simple lamang ang kanilang buhay ng pamilya. Nakapagtapos siya ng senior high school. Itong si Natalie, kahit na wala sa kanyang tabi ang ina nito dahil namasukan bilang isang kasambahay ang ina nito sa Maynila. Kaya naman nagsumikap itong si Natalie na makapagtapos man lamang kahit sa senior high school. Wala ng kanyang ama dahil pumanaw na ito ilang buwan lamang ang nakalipas dahil sa isang karamdaman. Kaya naman ay nakapagpatong-patong na ang kanilang utang simula noong pumanaw ang kanilang ama. Kaya nilakasan na lamang ni Melissa ang loob para magtrabaho sa Manila dahil gusto niyang mabayaran ang pagkakautang at mapag-aral itong si Natalie sa kolehiyo. Nag-isang anak lamang itong si Natalie kaya naman mahal na mahal nito ang kanyang anak. Nay, kumusta na po kayo dyan sa Maynila? Okay lang naman ako dito, Natalie. Basta, asikasuhin mo yung pag-aaral mo, anak, ha? Nay, gusto ko pong sumunod sa inyo dyan sa Maynila. Naawa na po ako sa inyo. Bakit, Natalie? Ayaw mo na bang mag-aral? Gusto ko sanang makapagtapos ka ng pag-aaral, anak. Pero, Nay, may nakapagsabi sa akin na nagkasakit daw kayo. Pero hindi nyo man lang sinasabi sa akin. Alam ko namang medyo may edad na kayo, Nay. Kaya nga kung okay lang sa inyo, ako na ang papalit sa trabaho mo para naman makapagpahinga na rin kayo, Nay. At mabayaran na rin ang lahat ng utang sa amo nyo. Nay, sayaw at gusto nyo, luluwas ako ng Maynila. Nay, ako na ang gagawa ng responsibilidad natin. Natalie, hindi kita inobliga na magtrabaho. Kaya ko pa naman, anak. Basta, Nay, bukas na bukas, luluwas ako ng Maynila. Magkita na lang tayo dyan, ha? Nagtungo na nga itong si Natalie sa syudad ng Maynila. Ito ang tamang oras para siya naman ang magtrabaho para sa kanyang ina, lalo na at may edad na rin ito. Halos 8 oras ang biyahe ng boss patungong Maynila. Pagbaba ng terminal, sumakay na rin ito ng jeep at tricycle. Sa unang pagkakataon na silayan ni Natalie kung gaano kalaki ng bahay na pinapasukan ng kanyang ina, kaya hindi na nawala sa isipan ng dalaga na gaano kalaki ang sakripisyo nito. Pinindot ng dalaga ang doorbell ng 2 beses. Maya-maya pa may lubas na isang babae. Sino sila? Excuse me, dito po ba namasukan si Melissa Salvacion? Oo, iha. Pero, teka lang, sino ka ba? Ako nga po pala si Natalie. Anak po ako ni Melissa Salvacion. Ay, ikaw na ba ang palaging tinutukoy sa akin ni Melissa? Ako nga po, iha. Ako nga pala si Nora, ang kasamahan ni Melissa dito sa mansyon. Halika, pumasok ka muna dito sa loob. Sakto, at nasa labas ang mga amo namin. Nasaan nga pala si Nanay Melissa? Bago sumakot ang ginang ay sinarado na nito ang gate. Iha, huwag kang magugulat ha, pero nariyan sa kanyang kwarto ang iyong ina. Mukhang hindi maganda sa pakiramdam ang sinabi ni Aling Nora sa kanya. Nay, anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nakahiga? Ano nangyari sa inyo, Nay? Maya-maya pa biglang nagsalita naman itong si Aling Nora. Iha, nagkasakit ang iyong ina. Pero ang sabi niya, kailangan niyo munang ilihim ito sa inyo. Dahil baka mag-alala ka pa sa kanya kung malaman mo ito.
Aling Nora, hindi ba siya dinala sa ospital ng mga amo niyo? Iha, malaki pa daw ang pagkakautang niyo sa kanila, kaya hindi niya ito sinasabi pa. Maya-maya pa biglang nasalita itong si Melissa. Anak, sorry kung hindi ko agad sinabi sa iyo. Alam kong magagalit ka sa akin dahil hindi ko agad sinabi ito. Nay, hindi naman ako galit sa iyo eh. Nag-alala lang ako sa kalusugan mo. Aling Nora, baka pwede nating madala si nanay sa ospital. Aling Nora, maawa po kayo sa amin. Kahit ako pa ang magiging kapalit ni nanay sa pagiging isang katulong. Iha, kung pwede lang, pero wala ngayon dito si Doña Shelo. Maya-maya pa muling tumunog ang doorbell. Inakala ni Aling Nora na ang doon niya na ito pero si Ferdinand pala ang dumating. Senyorito, Ferdinand, nakauwi na kayo? Hindi man lang kayo nakapagsabi kay Kuya Victor para naman masundo kayo. Yaya Nora, nasaan nga pala si Mami? Senyorito, may pinupuntahan lang si Senyora. Halika na, Senyorito. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga ka muna. Tatawagan ko lang si Doña Shelo na nakauwi na kayo. Teka lang, Yaya Nora, nasaan nga pala si Yaya Melissa? Mukhang hindi ko siya nakita dito ah. Ayun, Senyorito, nasa kanyang kwarto. Nagkasakit kasi ito eh. Ano? Hindi niyo siya dinala sa ospital? Hindi na nagpadala sa ospital itong si Melissa eh. Senyorito, ang sabi ni Melissa, mas lalo lang daw lalaki ang kanilang pagkakautang sa inyo. Yaya, mas malaga pa rin na magpatingin siya sa doktor. Maya-maya pa nagulat itong si Ferdinand dahil may isang magandang dilag ang nasa kanyang harapan ngayon. Yaya, sino siya? Senyorito, siya nga pala si Nathalie, anak ni Melissa. Biglang lumapit ang dalaga sa lalaki upang magmakaawa ito sa kanya. Senyorito, pakiusap po, tulungan niyo po ang nanay ko na madala sa ospital. Aling Nora, ibigay niyo sa akin ang susi ng sasakyan. Agad binuhat ni Ferdinand itong si Aling Melissa papasok sa sasakyan. Miss, sumama ka na sa akin para makasama ang nanay mo sa ospital. Senyorito, nakauwi na pala kayo? Yaya Melissa, huwag mo na kayo magsalita. Malapit na tayo sa ospital. Pagdating sa ospital, agad nila itong dinala sa emergency room para masuri at mabigyan ng lunas ang kanyang sakit. Habang naghihintay ang dalawa sa paglabas ng doktor ay nagpasalamat itong si Natalie sa binata. Senyorito, maraming salamat talaga dahil dumating kayo sa oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi kayo dumating. Maraming salamat po. Huwag ka muna magsalamat, miss, dahil hindi pa natin alam ang findings ng doktor. Mula sa emergency room, lumabas ang doktor. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Opo, Dok. Kumusta na po ang kalagayan ng nanay ko? Miss, wala naman kaming nakitang findings. Marahil sobrang pagod lamang sa pagtatrabaho niya at over-fatigue. Lalo na at medyo may edad na rin siya. Kaya mas maganda siguro hindi mo na siya gagawa ng mga trabahong bahay. Ito nga palang kailangan yung gamot para agad manubalik ang sigla ni nanay. Naku, paano to? Wala pa akong pera pambili sa gamot ni nanay. Miss, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa gamot ng nanay mo. Ang malagay mo lang siyang lumakas ang nanay mo. Senyorito, maraming salamat talaga. Matapos binili ni Ferdinand ang mga gamot ni Aling Melissa ay muli na silang umuwi ng bahay. Yaya, nasaan si Melissa? Pakisabi na kunin niya itong mga pinamili ko sa may sasakyan. Naku ma'am, wala po si Melissa dito. Dinala po siya sa ospital ngayon dahil nagkasakit ito. Ano? At sino naman ang nagdala sa kanya doon? Senyora, dumating na kasi si Ferdinand. Siya ang nagdala kay Melissa. Dumating na si Ferdinand? Hindi man lang niya ako ini-inform para masundo siya? Isa pa, bakit niya dinala si Melissa? Ang babaeng iyon? Bakit? Siya ba mababayad sa ospital? Naku, senyora, hindi ko po alam. Ay, naku. Sumasakit na talaga ang ulo ko kay Ferdinand. Umiiral na naman ang pagiging pusong mamon nito. Yaya Nora,
nandito na kami. Oh, Natalie, Yaya Melissa, pumasok muna kayo sa kwarto. Pag-usap tayo mamaya. Nagtungo na nga sa kwarto ang dalawa. Samantalang pinagtapat naman ni Aling Nora kay Ferdinand na dumating na rin ang kanyang ina, ngunit nagalit ito sa kanyang ginawa. Sige Yaya, kakausapin ko lang si Mami mamaya. Tsaka, pwede ka bang magluto ng masarap na adobo para sa akin? Namiss ko na yun eh. Sige, senyorito. Ngayon din magluluto ako. Senyorito, kumusta nga pala si Melissa? Ayun, Yaya. Kailangan niyang pahinga at uminom ng mga gamot na para sa kanya. Sige ha, pupunta ko muna si Mami. Nagtungo itong si Ferdinand sa kwarto ng kanyang Mami Shelo para makausap ito sa kanyang muling pag-uwi sa bansa. Mami, kumusta na po kayo? Ilang buwan tayo hindi nagkita ngayon ah. My son, alam mo bang nagtatampo ako sa'yo? Kasi hindi mo man lang sinabi sa akin na uuwi ka at para naman masundo kita sa airport. Naku Mami, I'm sorry pero hindi na kita tinawagan pa. Alam ko naman na abala ka sa trabaho natin, di ba? Ay nako Ferdinand, galit talaga ako sa'yo. Ma'am, baka naman kakarating ko lang ngayon tapos magalit ka sa akin. At saka isa pa, bakit mo tinulungan si Melissa? Alam mo bang malaki pa ang pagkakautang niyan sa pamilya natin simula nung pumanaw ang kanyang asawa? Ma'am, hindi ko naman pwedeng hindi tulungan si Yaya Melissa. Bata pa lamang ako noon, nandito na sila si Yaya Nora. Parang pamilya na rin turing ko sa kanila. Sige na, huwag na natin silang pag-usapan pa. Oh, ikaw iho, kumusta naman ang trabaho mo sa abroad? Naku ma'am, ayos na ayos pero kailangan ko lang magbakasyon ng ilang buwan dito. Pagkatapos babalik na ako doon sa Bahrain para sa panibagong project ng kumpanya. Yung negosyo natin dito sa bansa, kumusta? Ferdinand, ayos lang naman pero siguro maging maayos kung huwag ka na munang babalik sa Bahrain. Ikaw na ang magmamanage sa kumpanya natin. Ma'am, masaya pa ako sa trabaho ko sa ibang bansa. Iho, ganun ba? Baka naman may girlfriend ka na doon ha? Kaya kailangan mo pang bumalik sa abroad? Ma'am, wala pa akong girlfriend. Kung magkakaroon ako, ikaw ang unang makaalam nito. Siya nga pala iho. Kumusta naman si Melissa? Paano yung ginastos sa ospital? Sino magbabaya doon? Ma'am, syempre, tayo. Kaya mo bayad ng hospital bill niya. Ay nako Ferdinand, kailangan natin idagdag sa listahan ang pagkakautang nila, yung binabayad mo sa ospital. At para mas lalong lalaki pa ang kanilang panilibihan sa atin. Oh, paano na yan? Makapagtrabaho pa ba si Melissa? Ma'am, siya nga pala. Dumating ang kanyang anak na si Natalie. Ang sabi niya, siya daw ang papalit sa kanyang ina para magsilbi sa atin. Ano? Nandito siya sa pamamahay natin? Oo ma'am, naroon siya ngayon sa kwarto ni Yaya Melissa. Iho, pwede naman. Sang-ayon ako pero isa lang dapat ang maiwan dito. Yung isa ay dapat umalis na sa pamamahay natin. Samantalang nag-uusap naman ang mag-ina sa kanilang kwarto. Nay, kumusta na ang pakiramdam mo? Simula ngayon, ako na ang papalit sa inyo bilang katulong. Nay, gusto kong magpahinga muna kayo. Anak, marahil kailangan kong umuwi muna sa probinsya natin. Nay, makikiusap ako sa kanila na dumito ka na lang kasama ko. Ayaw kong magkalayo tayo, Nay, lalo na at ako na lang ang kasama mo sa buhay. Hindi ko alam, Natalie, kung papayag si Doña Shelo sa plano mo. Maya-maya pa may kumatok sa pinto habang nag-uusap itong sina Natalie at Melissa. Natalie, pinapapunta ka ni Doña Shelo. Gusto kanyang makausap. Aha! Talagang hindi may tatanggi na kamukha mo talagang iyong ina. Pero ang masama lang, mahirap kang ipinanganak. Sinabi sa akin ni Ferdinand na ikaw ang papalit sa iyong ina. Opo, Doña Shelo. Sana payagan niyo po ako magtrabaho dito at tumira dito kasama ang nanay ko. No! Hindi ako papayag. Dalawa kayong titira sa pamamahay ko? Paano ang inyong makakain? Huwag niyong sabihin na kami pa rin ang magpapakain sa inyong dalawa.
Doña Shelo, hindi naman po sa maging pabigat si nanay. Wala na po kaming ibang kamag-anak dito. Kung magkano man po ang gastos ni nanay kada buwan, babayaran ko naman po. Ma'am, sige na. Pumayag na kayo. Sige, papayag ako pero ito tandaan niyo ha. Ayaw kong pakalat-kalat yung nanay mo sa loob ng mansyon. Kapag nakita ko siya, ilalabas ko siya sa mansyon. Napayo ko na lamang itong si Natalie. Hindi niya inakala na ganito pala ang ugali ng amo ng kanyang ina. Sige na, tapos na tayong mag-usap. Ipasok mo na yung nanay mo sa kwarto mo at magsimula ka ng magtrabaho dito. Ang dami niyo pang pagkakautang dito sa amin na dapat mong bayaran. Nay, bakit ganun kasungit yung si Doña Shelo? Kahit noon ba, ganyan na talaga ang kanyang ugali? Alam mo anak, matagal na ako dito sa mansyon. Tumanda na lang ako dito pero yung ugali niya, ganun pa rin, hindi nagbabago. Nay, bakit hindi kayo umalis noon? Nathalie, hindi ako maaring umalis kasi walang trabaho ang tatay mo. Ako lang inaasahan sa ating pamilya. Yung pagsasaka niya, sapat lang para makakain tayo. Pero paano yung pag-aaral mo anak? Tapos ngayon, tumigil ka pa sa pag-aaral mo nang dahil lang sa akin. Nay, grabe na pala ang sakripisyo mo sa akin. Sa amin ni tatay. Sorry kung hindi ko matatapos ang pag-aaral ko. Hindi anak. Alam ko naman na pagsubok lang ang lahat ng ito. May panahon din na giginhawa din ang buhay natin anak. Basta makapagpatuloy ka lang sa iyong pag-aaral. Sana lang nay. Niyakap ni Natalie ang kanyang ina. Hayaan niyo nay. Kapag natapos na ang utang natin, aalis lang tayo dito. Sige na nay. Dito ka na lang sa kwarto. Ako na ang maghatid sa iyo ng pagkain mamaya. Kailangan ko munang magtrabaho sa mansyon. Paglabas ni Natalie sa kwarto ay nakasalubong niya itong si Ferdinand. Sir, Natalie, pwede ba tayo mag-usap? tungkol saan po sir? Pagpasensya mo ng nanay ko. Ewan ko ba simula noong bata pa ako hanggang sa nagbinata ako, gano'n na kainit ang dugo niya kay Yaya Melissa. Pero kay Yaya Nora naman, hindi naman. Ewan ko ba kung bakit sigat sa buto ang galit niya rito. Sir, baka alam ni Aling Nora kung ano ang dahilan. Naitanong niyo ba sir? Di pa naman. Sige, itatanong ko muna sa kanya. Pakidala mo ako ng coffee sa kwarto ko. Medyo masakit kasi ang ulo ko dahil sa biyahe. Sige po sir. Sir, ito na po ang coffee niyo. Sige, pakilagay na lang dyan sa mesa, Natalie. Nakita mo ba si Yaya Nora? Opo sir, nasa kusina po siya ngayon. Pakisabi sa kanya na pupunta niya ako dito ha. At ikaw, meron akong kaunting labahan dyan. Pwede bang laban mo ito? Oo naman sir, yun naman po ang tungkulin namin. Teka lang. Alam mo, maganda ka pala. Maputi at sexy. Mukhang hindi bagay sa iyo ang maging tagalaba at tagalinis lang. Naku sir, wala naman po akong ibang pwedeng mapasokang trabaho. Unang-una po, high school lang po ang natapos ko. Paano kung ako ang papaaral sa kolehiyo? Bakit naman sir? Anong dahilan mo para pag-aralin ako? Wala lang. Gusto ko lang tumulong sa mga tao. Lalo na sa'yo. Tapos sir, anong kapalit ng pag-aaral mo sa akin? Isa pa, baka magagalit ang mami mo dahil hindi mo naman kami kaano-ano. Walang pakialam ito si mami dahil sarili kong pera naman ang gagamitin ko. Pera pinaghirapan ko sa abroad. Hindi ko pa alam sir kung tatanggapin ko ang alok mo. Sa ngayon, pag-isipan ko muna. Sige Natalie. Bibigyan kita ng ilang mga araw para makapagdesisyon. Sige sir, lalabas na ako. Lalaban ko muna yung mga damit mo. Sige, pakisabi na lang ha kay Nora na papunta siya dito. Sa kwarto ko, gusto ko siyang makausap ng pribado. Okay sir. Aling Nora, gusto ka daw makausap ni Sir Ferdinand. Pumunta daw po kayo sa kwarto niya. Ha? Bakit kaya sa kwarto pa?
Hindi ko alam, Aling Nora. Sige Iha, ikaw muna ang bahala sa labahin natin. Puntahan ko muna si Sir. Sir, narito na po ako. Yaya Nora, naalala ko. Hindi ba halos magkasabay kayong pumasok dito ni Yaya Melissa? Opo Sir. Kung ganun, bakit mainit ang dugo ni Mami sa kanya? Hanggang ngayon, ano ba nangyari? May dapat ba akong malaman ha, Yaya? Sir, wala pa akong karapatan na magsabi sa yun yan. Itanong niyo lang sa mami niyo. O kaya naman kay Melissa. So, talagang may lihim talagang tinatago si Mami. Yan siguro ang dahilan para magalit siya kay Melissa at sa kanyang anak. Habang kasalukuyan nag-uusap naman sina Yaya Nora at Ferdinand, nilaban naman Natalie ang ilang mga damit ni Ferdinand. Ngunit isang pangyayari ang hindi inasahan. Bigla kasing sinabunutan ni Doña Shelo itong si Natalie habang naglaba ito ng damit. Doña Shelo, nasasaktan po ako. Bitawan niyo ako. Ano bang ginagawa ko sa inyo? Aba? At sino ang nag-utos sa iyo na labhan mo ang damit ng anak ko? Ma'am, iyan po ang utos ni Sir. Nalabhan ko daw ang kanyang mga damit. Umalis ka dyan. Linisan mo ang inodoro doon at doon ka nababagay. Ikaw ha, sa susunod kapag nakita kitang pinakailaman mo ang damit ni Ferdinand, hindi lang yan ang abutin mo. Dahil sa pagsigaw ni Natalie ay napalabas ng kwarto itong si Melissa. Bitawan mo ang anak ko, Shelo! Sumusobra ka na! Okay lang sa akin na ako ang saktan mo. Pero kapag ang anak ko na ang pinag-uusapan dito, hindi ako papayag. Bakit, Melissa? Lalaban ka na ba ngayon? Ano? Matapang ka na? Sino bang pinagmamalaki mo? Sumusobra ka na, Shelo. Hindi ako makapapayag na saktan mo ang anak ko. Mami, bakit? Ano nangyari dito? Yaya, bakit lumabas ng kwarto? Natalie, bakit ka nabasa? Ferdinand, yan kasing mami mo. Sinasaktan niya ang anak ko. Hindi ko na kaya to. Gusto ko nang tapusin ito dahil sumusobra ka na, Shelo. Maya-maya pa may dumating na isang lalaki, tila isa itong abogado. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Attorney de la Cruz. Bakit, attorney? Sino ang nagpapunta sa iyo rito? Wala naman akong naalala na pinatawag kita. Miss Monte, mahabang panahon na ang nakalipas at ngayon ang tamang panahon para malaman nyo ang katotohanan. May pamilyang nagdusa. May pamilyang inaasam ang mga yaman na hindi naman talaga dapat sa kanila mapunta. Anong ibig sabihin mo, attorney? Narito ang kasulatan na pinirmahan ni Don Ramon. Nakasaad dito kung sino talaga ang kanyang tunay na anak. Ano? Anong pinagsasabi mo, attorney? Attorney, walang ibang pamilya si Ramon, kundi kami lang. Nagkakamali ka, Michelo. Siguro ay nakala mong hindi ito malaman ni Don Ramon pero walang lihim na hindi mabubunyag. Nalaman niyang si Ferdinand ay hindi niya tunay na anak dahil sa ginawa mong pagtaksil sa kanya noon. Paano ka nabuntis noong panahon na yon samantalang nasa out of town ka kasama ng mga barkada mo? Tapos pag uwi mo, sasabihin mong buntis ka? Alam mo, nagtataka ito si Don Ramon sa'yo. Pero anong ginawa niya? Pinanagot niya pa rin ang bata para hindi nakaya sa pamilya kahit na niloko mo siya. Bakit, Attorney de la Cruz? Meron pa bang anak sa labas itong si Ramon? Walang anak sa labas si Don Ramon kundi nag-iisang anak lamang ito. Ayon dito sa kasulatan, alam ni Melissa Salvacion kung sino ang anak ni Don Ramon. Melissa, sabihin mo sa amin, sino ang babaeng kinahumalingan ng asawa ko noon? Michelo, hindi mo na kailangan pang tanongin pa si Melissa dahil ako na mismo ang magsasabi sa lahat. Si Natalie Salvacion, ang tunay na Samonte, ang kaisa-isang anak na Don Ramon Samonte. Alam nyo, may nangyari sa kanila noong panahon ni Melissa habang wala ka dahil puro ka na lamang barkada ang natupag mo. Kahit nung bata pa si Ferdinand, iniwan mo siya. Alam mo, inamin na lalaki mo ang iyong pagtataksil kaya wala ka nang lusot ngayon. Melissa, ang anak mo si Natalie, ang siyang tunay na tagapagmana ng buong Samonte Group of Corporation. Ma'am, anong ibig sabihin nito? Pagsalita ka. Kaya palang layo ng loob ni Daddy sa akin. Doon niya ako pinaaral sa ibang bansa. Hanggang doon, trabaho ako. Hindi ito maaari, attorney. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Hindi ako papayag na mapunta ang pinaghirapan ko sa babaeng ito. Aray ko, Doña Shelo, nasasaktan ako. Kahit may sakit itong si Melissa ay lumapit rin ito kay Shelo para gantihan ang pagsabunot nito sa kanyang anak. Aray! Bitawan mo ako, Melissa. Ang lakas naman ng loob mo para sumabit sa kayamanan ng asawa ko. Sorry ka na lang, Shelo.
Wala ka na magagawa dahil nangyari na ang lahat sa amin noon ni Don Ramon. Tumigil na kayo. May mga pulis dyan sa labas kung ayaw niyong dalawa kayong makulong. Nay! Tama na! Bitawan niyo na si Doña Shelo. Mabilis agad lumapit itong si Ferdinand para awatin ang dalawang nagbabangayan. Yaya, kung totoo man ang sinabi ni Atty. De la Cruz, wala kami magagawa ni Mami kundi umalis na lang sa mansyon na ito. Anak, Ferdinand, ikaw ang tunay na anak ni Ramon. Pwede ba, Ma'am? Si Atty. na mismo nagsabi sa atin tapos ayaw mo maniwala. Para wala ng gulo, alis na naman tayo dito sa mansyon. Total naman, hindi tayo ang totoong sa monte. Pero ma'am, sino ba ang tunay kong ama? Magsalita kayo. Anak, si Mr. Tan, yung laging nagbibigay sa'yo ng mga laruan, yung kaibigan ng daddy mo. Pero simula noon anak, hindi ko na alam kung saan lupalop siya sa mundo nakatira ngayon. Mr. Ferdinand, huwag kayong kalala dahil meron pa rin kayong 5 milyon makukuha ayon dito sa kasulatan. At matatanggap mo yun. Kaya mula sa araw na ito, pwede na kayong lumipat sa ibang lugar. Siya nga pala, merong isang kondo na bigay sa'yo ni Don Ramon. Kahit na pinaliwanag ng attorney pero hindi pa rin kumbinsido itong si Shelo. Tandaan yung lahat ng ito. Hindi pa tayo tapos. Attorney, aapila ako. Alam nyo, hindi ako papayag na mapasa iba ang pinaghirapan ko ng maraming taon. Michelo, wala ka nang magagawa pa dahil lahat ay nakadokumentado na at hindi na ito mababawi pa. Magpasalamat ka nga dahil meron kayong 5 milyon na pabaon. Makinig kayo, sa oras na may magtangka sa buhay ng mag-ina, ikaw Michelo, ang unang suspect dito. Tara na nga anak, umalis na tayo sa bahay na ito. Kinuha nila ang mga mahalagang gamit at nagtungo na sila sa condo unit. Habang nasa sasakyan ang mag-ina, patuloy pa rin sa pagdaldal itong si Shelo. Ma'am, mabuti na lang talaga at doon ako natrabaho sa Bahrain. Kung nagkataon, nakinig ba ako sa'yo noon? Naku, baka hindi lang ganito ang buhay natin ngayon na abutin. Huwag kang mag-alala anak. Gagawa ako ng paraan na muling bumalik ang kumpanya natin. Hindi ako titigil para mabawi ito. Samantalang hindi rin naman inasahan ni Melissa na maungkat ang nakaraan. Nay, hindi pa rin ako makapaniwala sa pangyayaring ito. Bakit niyo nilihim sa akin ng mahabang panahon, Nay? Anak, Nathalie, kaya nga wala akong ginawa kahit nahihirapan na ako sa ating sitwasyon. Pero ganun talaga anak, lalabas din ang totoo. Matatanggap kaya ni Shelo ang nangyari sa kanilang mag-ina? O kaya naman may gagawin itong paraan para muling may balik sa kanila ang yaman ng pamilya? Kasalukuyan nakatira ang mag-ina sa binigay na kondo nitong si Don Ramon. Mabuti na lang kahit ganon ang nangyari ay nagbigay pa rin ito ng pamana kahit na niloko siya. Samantalang naiwan naman sa mansyon itong sina Natalie at Nanay Melissa. Nora, kahit ba na kami na ang nakatira dito sa mansyon, manatili ka pa rin ba? Oo naman Melissa. Alam mo, kung hindi mo na itanong, malaki rin ang naitulong sa aming pamilya itong si Don Ramon noon. Di katulad ni Doña Shelo na mahigpit sa lahat ng bagay. Pero sa huli, hindi pala siya ang totoong tagapagmana nitong mansyon at kumpanya. Nora, hindi ko man pinaplano na ganito ang mangyari. Kaya nga ako tumahimik eh. Pero lumabas din ang totoo. Maraming salamat Nora sa pagiging tapat mo kay Don Ramon noon. Alam kong wala kaming karapatan sa lahat ng kanyang ari-arian dahil sabit lang kami dito eh. Melissa, narinig niyo naman ang sinabi ng attorney. Kayo ang tagapagmana ng lahat. Bagamat baguhan pa lamang sila pero ginawa ng mag-ina ang lahat para maging maayos ang pakikitungo nito sa lahat ng mga empleyado. Nako, sino naman kaya ang mga bruha na yan? Sana hindi sila malupit kaya kay Doña Shelo. Sad naman ng mga empleyado. Makinig kayong lahat. Ito nga pala si Mrs. Melissa Salvacion. Sila ang bagong tagapagmana ng mansyon at kumpanya. Kaya gawin niyo ang lahat para hindi kayo matanggal dito.
Nay, kaya ba nating paghawakan ng kumpanyang ito? Wala tayong idea sa pagtatakbo nito. Nathalie, nariyan naman si Attorney De La Cruz para maging katuwang natin. Samantalang bigla namang nag-ring ang phone nitong si Ferdinand. Laking gulat niya dahil international call ang tumawag sa kanya. Hello? Engineer Samonte, it's me, Richard Dowell. Yes sir, what can I do for you sir? Look engineer, I'm calling you and sad to say that our big project is cancelled. What? But Sir Dowell, I thought that you already signed the contract before I leave. Sorry engineer, but it's the management decision. Okay sir, I'll understand. Binaba ni Mr. Dowell ang tawag. Inakala kasi ni Ferdinand na maging maayos na ang deal nila ni Mr. Dowell. Marahil may nagtanggang umagaw noon sa kontrata at sila ang nanaig. Oh, Ferdinand, ano nangyari sa'yo? Parang hindi yata maganda ang mood mo ngayon ah. Ay ma'am, wala na akong trabaho sa Bahrain. Tinanggal nila ako sa kontrata. Ano? Paano yan nangyari anak? Ma'am, dito na naman siguro ako natrabaho. Papasaan din naman at makahanap din ako, hindi ba? Samantalang nagkausap naman sina Natalie at Melissa na dapat silang mag-hire ng isang batikan at bihasa pagdating sa kumpanya at nagsundo ang mag-ina. Hello? Ferdinand? Sino to? Mr. Ferdinand, it's me, Nathalie. Oo, bakit ka napatawag Natalie? Alam mo, kung tutuusin, malaki ang utang na loob ko sa'yo, Mr. Ferdinand. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka kung napapaano na ang nanay ko. Natalie, anong ibig mong sabihin? Ano gusto mong sabihin sa akin? Ferdinand, napag-usapan namin ni nanay na ikaw ang mamahala sa negosyo ng tatay ko. Alam kong malawak na ang kalaman mo pagdating sa ganitong industry. Miss Natalie, anong tingin mo sa akin? Mr. Ferdinand, kesa naman na sa ibang tao namin ipahawak ang negosyo na wala namang kasiguraduhan. Wala namang kaming balak na agawin mula sa inyo ang lahat, pero si Attorney De La Cruz ang nagdesisyon, hindi kami, hindi ba? Ang gusto ko lang ay isang tahimik at simpleng pamumuhay. Nag-usap na kami ni nanay. Ibabalik namin sa inyo ang kumpanya. Marahil, kailangan lang namin ni nanay ng ilang halaga para makapagbagong buhay sa probinsya. And the rest, babalik namin sa inyo ang pinaghirapan ng mami mo. Sige. Kakausapin ko si mami tungkol dito Natalie. Kung ano kanyang magiging desisyon dito. Samantalang dahil alam ni Shelo kung paano makapasok sa mansyon, walang pag-alinlangan nitong pinutol ang preno ng sasakyan na madalas nilang gamitin noon. Ito ang tanging naisip na paraan ni Shelo para makaganti sa mag-ina at mabawi mula sa kanila ang kumpanya. Kinabukasan dahil nag-usap na nga itong sina Ferdinand at Natalie tungkol sa kumpanya. Nakapag-desisyon ang mag-ina na bumalik na lamang sa probinsya kung saan sila galing. Gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang naudlot na pag-aaral sa kolehiyo. Ito ang tanging solusyon para sa kanyang magandang kinabukasan. Kuya Victor, pwede mo ba kaming ihatid sa may terminal ng boss? Ma'am Natalie, Ma'am Melissa, pwede naman po kayong ihatid sa lugar niyo dahil kayo naman po ay pamilya ni Don Ramon. Sigurado ka ba Kuya Victor? Mga 8 oras din ang biyahe natin. Ayos lang yun ma'am. Tungkulin ko pong may hatid kayo ng ligtas sa inyong lugar. Nako, salamat Kuya Victor ha. Kahit ilang linggo pa lang akong nandito pero napakabait niyo po sa amin ni nanay. Ma'am, bakit pa kasi kayo alas dito samantalang sa'yo naman pala pinamana ang lahat ng ari-arian ni Don Ramon? Kapag bumalik dito si Bruja, nako, maniguradong magiging madilim na naman ang mansyon. Ewan lang namin kung makatagal pa kami dito. Wala namang problema kay sir eh. Isa siyang mabait na amo, yun nga lang talagang si Ma'am Shelo talagang napakapangit na ugali. Matapos maglipit ng mga gamit ang mag-ina ay lumabas na sila patungo sa sasakyan. Melissa, Nathalie, huwag niyong kalimutan muling dumalaw dito ha. Kung tutuusin nga, kayo ang may karapatan sa mansyon na ito. Sad naman ni Nora. Kasalukuyang umalis na nga ang mga ito at dumaan sa may expressway para iwas traffic at agad makarating sa probinsya. Ngunit habang kasalukuyan nilang binabaybay ang expressway, hindi inasahan ni Victor na dahan-dahang mawala ang preno ng sasakyan. Ma'am, nawala pang preno ng sasakyan natin ma'am.
Mabubungko tayo, kuya. Dahil sa malakas na takbo ay tumama nga ang mga ito sa barrier, kaya ito naging dahilan para tumagilid ang sasakyan. Aray, ang sakit. Mama Tali, ayos lang kayo? Oo, kuya, ayos na ako. Si nanay. Nay? Nay? Gumising kayo, nay! Dahil sa malakas na impact, ito ang naging dahilan para malagutan ng hininga ang nanay ni Natalie. Nay? Nay? Gumising kayo, nay! Huwag niyo akong iwan, nay! Ilang saglit pa may dumating na ambulansya at dinala agad sa ospital ang pasyente. Kuya Victor, paano nangyari yun? Hindi mo ba chinecheck bago tayo umalis ng bahay? Naku ma'am, araw-araw ko naman yun chinecheck pero hindi ko alam baka may nagplano nitong lahat. Kuya Victor, meron bang CCTV sa grahe natin sa bahay? Oo ma'am, meron po. Kung ganon, ipakita natin sa mga kapulisan kung anong nangyari at kung naging inside job ba ang gumawa nito. Ngunit sa hindi nito inaasahan ay kitang-kita siya sa harapan ng kamera. Ang ginawa niyang pagputol dahil para tumagas ang brake fluid ng sasakyan. Samantalang hindi naman umabot sa ospital itong si Melissa dahil sa malakas na impact ng sasakyan na bumangga sa pader. Labis naman ang galit itong si Natalie noong nalaman nito kung sino ang may gawan. Hello? Natalie? Napatawag ka? Ferdinand, yung mami mo. Pinatay niya ang nanay ko. Ha? Paano nangyari? Samantalang nandito naman si mami sa kondo. Pwede ba Natalie? Huwag kang mabintang ng tao. Alam mo bang pwede ka makulong dahil sa maling pagbintang mo? Ferdinand, magsisinungaling ba ang CCTV camera? Kitang-kita na pumasok ang mami mo. Kung ganon, kailangan ko makausap ang mami ko. Kung totoo yung paratang mo. Ferdinand, wala nga amin sa krimen. Natalie, ako na mismo kakausap sa kanya at kapag napatunayan yun, ako mismo magdala sa kanya sa presento. Sige na, Ferdinand. May aasikasuhin pa ako. Mami, ano naman itong ginawa mo? Bakit iho? Nandito lang naman ako sa kondo mo. Ma'am, nahuli ka sa kamera. Bakit mo ginawa yun? Alam mo bang nagkausap na kami ni Natalie na ibalik sa atin yung uban niya? Dahil uwi na sila sa probinsya. Pero dahil sa pagiging pakilamera mo, mabulyaso tayo nito Ferdinand, ako ba talaga ngayon ang sinisisi mo? Samantalang ginawa ko rin yun para sa ating dalawa anak. At talagang inaamin mong ginawa mo yun, ma'am. Ma'am, alam mo bang hinahanap ka na ng pulis dahil sa ginawa mo? Ferdinand, tapos ganyan lang ang sasabihin mo sa akin, ha? Ma'am, hindi naman kita inutusan na gumawa ng ganong paraan. Yung bagay na yun. Di ka kasi makamove on samantalang ikaw pala yung may pagkakamali noon. Sana lang hindi pa rin magbago ang desisyon ni Natalie na pamahala sa akin yung kumpanya. Maya-maya pa may biglang kumatok sa kanilang pinto. Iho, tingnan mo nga kung sino yan. Sinilip naman ni Ferdinand kung sino ang nasa labas sa pamamagitan ng maliit na butas. Napagtutun ni Ferdinand na mga pulis ang nasa labas. Ma'am, yun ang sinasabi ko sa'yo Nariyan ang mga pulis sa labas. Mr. Ferdinand, buksan mo ang pinto. Alam namin sa loob ang mami mo. Kung ayaw mong madamay sa kanyang ginawa. Ma'am, anong gagawin natin ngayon dito? Ferdinand, sabihin mo wala ako dito. Nalilito ang binata kung dapat ba niyang isuko ang kanyang ina. Binuksan nito ang pinto, kaya naman mula sa loob, kitang-kita na Shelo ang mga kapulisan na handang humuli sa kanya. Sorry ma'am, pero hindi kita pwedeng pagtakpan. Pagbabayaran na lang sa kulungan ang ginawa mo sa kanya. Kaya naman sa mga oras na ayon ay dinala nila si Shelo sa presinto. Kahit masakit ito para kay Ferdinand, ang totoo, tuloy ngang nakulong itong si Shelo. Pinagbayaran nito ang ginawa kay Melissa. Samantalang hindi na rin nagbago pa ang desisyon ng dalaga na ibalik sa kanila ang kumpanya at mansyon dahil ayaw niya ng gulo. Natalie, pwede ba tayo mag-usap ng personal? Alam kong si mami ang naging dahilan ng lahat. Pero meron ako na isabihin sa'yo. Hindi mo naman kailangan bumalik sa probinsya Kung gusto mo mag-aaral sa kolehiyo, pwede naman dito. Isa pa,
wala nang manakit sa'yo dahil ako na mismo ang makalaban nila. Anong ibig sabihin mo, Ferdinand? Ang totoo, Natalie, noon pa man, kahit nasa unang pagkikita natin dalawa, gusto na kita. Meron akong gusto sa'yo. Si Mami lang kasi ang palaging umadlang sa mga gusto ko. Lalo noong gusto kong magtapat sa'yo, pero ngayon, hindi ko nahayaan pang mawala ka na sa akin muli sa paningin ko. Natalie, kung papahintulutan mo, pwede ba kitang maging girlfriend? Marahil, baka mabilis lang ako. Pero handa ako maghintay, Natalie. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ferdinand, alam mo, simple lang naman ang pangarap ko. Maging tahimik ang buhay. Malayo sa gulo. Alam mo, masakit sa akin ang pagkawala ng nanay ko. Pero marahil, may purpose ang lahat ng ito. Oo, tinanggap ko ang pangliligaw mo sa akin. Dati pa naman may gusto na rin ako sa'yo. Pero alam kong mababa lang akong tao sa lipunan at hindi nababagay sa'yo. Pero sa huli, magbabago pala ang buhay ko. Talaga, Natalie? Yes! Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa sagot mo. Ingatan kita, ipaglalaban kita kahit sa mami ko pa. Ipangako mo, Ferdinand, na poprotektahan mo ako, ha? Oo, Natalie, pinapangako ko yan sa'yo. Hindi nga naglaon, naging sila na nga ni Natalie. Hindi na rin umuwi sa probinsya ang dalaga. Nagtulungan ang dalawa para pangasiwaan ang kumpanya habang nag-aaral si Natalie. Ilang buwan ang nakalipas, nagpropose itong si Ferdinand sa kanyang girlfriend. At napatunayan naman ni Natalie ang lalaki kung gaano totoo ang kanyang hangad sa babae. Samantalang dinadalaw naman ni Ferdinand ang kanyang mami sa kulungan. Labis ang paghingi ng tawad nito sa nagawa. Alam niyang hindi siya mapatawad ni Natalie dahil buhay nito ang nawala. Pero habang may buhay, may pag-asa pang magbago ang damdamin at desisyon ng tao. Pinagbayaran ni Cielo ang kanyang kasalanan at umasa itong sa hanabalang araw ay matanggap siya ni Natalie. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Labis po ako nagpapasalamat sa walang humpay ninyong pagsuporta sa ating channel. Samang sulok tayo ng mundo ngayon. Lagi po tayong mag-iingat. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. At paalam.